Papi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, ambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitim na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ta. Dali na. Mag-Lacto Papi, ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunaya. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, kang-happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. Paisa doon, oy. Aron mabadlog na siya. Oy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hugaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yan na, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayon naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, anak, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay nga mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai sa baboy, o iti sa manok. Insumo, ang kasulbaran sa kabaho sa atong palibot. Mag-insumo na kita aron ang kahumot sa palibot kanunay tang matakamtaman. Insumo, ang kabaho wag tangon. Mag-insumo na kitang tanan. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home.
Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita. Makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawan. Newsline. Dinhi sa Pantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Mga igala, maayong adlaw, maayong buntag, ni Anasab ang atong tulumanon Newsline. Nining adlaw nga Huwebes, pizza 7 na sa buwan sa Mayo. Mayo 7, ugma, Mayo 8 naman din, no? Happy Fiesta in advance sa taga Mandaue City nga magsaulog kada Mayo 8 sa ilahang tinuig nga pangilin. Mayo 7 ron, unya moroy primero sa duha ka adlaw nga intense gyud kayo ang mga meeting, hectic kayo ang schedule sa mga ASEAN leaders. Diin ang nag-host dito sa Lapu-Lapu City mo si Presidente BBM. Niya daghan ang mga topic nga ilang pag-istoryahan. Usa na niya na ang regional cooperation unsaon nga magtinabangay ilabi na tungod kay na biktima ta krisis sa tungod sa krisis sa Middle East kining gubat dito sa tunga-tungang sidlakan mga higala. Mao nay usa sa labing importante kayo nga nga hisgutan sa mga ASEAN leaders nga niya nining duha ka adlaw lang kay nagsugod ni adtong usang adlaw pa apan karon gyud 7 ug 8 mao gyud ron ang daghan kayo ang mga adlaw nga daghan kayo ang ilang hisgutan. So usa na sa atong gilakbitan karon nining atong panag-uban sa tulumanon Newsline mga higala. Sama sa naandan, kauban ninyo nining mong tulumanon kini inyong alagad June Carillo ug mag-uban ta hangtod sa alas 9 karong buntag. Okay. So ang una natong isgutan tingali no, nakaingon naman ko ninyo bahin sa krisis sa ekonomiya. Napay lain nga problema nga atong sagubangon. Balita nga ang Thailand ug Vietnam posible nga muhunong una sa ilahang pagpananom og humay. Mora ba ni ang atong mora ba ni ang atong palitanan og humay kay kita dinhi sa Pilipinas bisag naa dinhi ang eskwelahan sa agriculture nga sikat kayo gani mga taga Vietnam ug taga Vietnam, taga Thailand anhi mga eskwela diri sa UP Los Baños College of Agriculture. Daghan kay tag mga maayong eskwelahan sa agrikultura mga higala but sadly ang atong abot dili igo sa atong consumption. Mo nang matagkaron og unya makadungog mo nga dunay mga mag-import og bugas either gikan sa Vietnam or gikan sa Thailand. Ang Vietnam ug Thailand mao'y duha sa mga pipila lang no ka mga major rice producing countries. Apil na niya ng India, doon na sa China. Apan sagad yun, Vietnam ug Thailand rice mo'y atong i-import at tumangumpra ang ato ang mga dagkong komprador sa bugas dito sa Vietnam ug Thailand. Apan niya balita mga higala sa Business Times. Nga gumikan ining conflict dito sa Middle East nga duha na kabuan. Atong suwayag ihap ha, duha pa kabuan. Pebrero 28 ug tibok buwan sa Marso. 31 ka adlaw na, 32. Punan og 30 ka adlaw kay 30 man kutob ang Abril. 62 na. Nakaron Mayo 7. 69 ka adlaw na. Sukad nga nagsugod ang gubat dito sa Iran sa diha nga naghiusa ang
Amerika ug Israel pagpamumba dito sa Iran. Sa maong pagpamumba, kung kahinumduman, duha ra ba ito kabuan, basig nalimot na mo, napatay ang Ayatollah, ang religious leader nga mo'y gitahod sa tibok Iran. Gitahod sa civilian government, labaw pang gitahod sa religious government. Sumoto ang nahitabo mga higala. Ug human ni adto, atol sa mga pag-atake, napatay man tong kuano, napatay man tong supreme leader sa Iran. Apil ang mga 50 ka mga tag-as o ranggo, kay nag-meeting man to sila. Apil ang mga tag-as o ranggo nga mga opisyal sa IRGC. Kining kasundaluhan sa Iran. Islamic Republican Guards. Unya, bisan og daghang nangamatay sa ilang mga leader, nibaos ang kasunduluhan sa Iran, dili sila makabaw sa Amerika, kalayo kayo. Ang ilang mga misil, ilang patugpa dito sa Israel. Dunay masagang sa mga anti-missile system, Iron Dome ug uban pa ng mga panagang sa missile, sugaton dito sa kahanginan ug adto ra mo buto. Ang debris, mga tagak, apan dili yung kayo damaging kon masagang, apan naa magyud makalusot. Mao to mga higala nga doon na po'y mga nadaot o nangamatay dito sa Israel. Doon na ganito yung Filipina nga dito man trabaho sa Israel og napatay. No? Ug unya, matag higayon nga mamonitor nilang na missile gikan sa Iran, nga magpadong, manago dahin sila sa ilang mga bunkers, kanang ilang mga binuhat ng daan nga mga underground tunnel o bunkers. Kaya dili naman makadot dito ang missile. So ingon ni ana mga igalo sukad ang gubat. Ugon niya giapil sad sa Iran pagbomba, pagtira og mga missile ang mga nasod sa Middle East. Nga wa gyud untay labot. Apan dunalay mga military bases ang Amerika nining mga nasura. Unsa man ni pananglitan Qatar, kaning United Arab Emirates o Dubai. Ug uban pang mga nasod, Saudi Arabia. Ug uban pang mga nasod sa Middle East. Ug unya, wa pa matagbaw sa pagbinayluay og mga missile. Gisirhan pagyod sa Iran ang Strait of Hormuz. Kining Strait of Hormuz dagat ni nga sigpit ra kaayo. Relatively. Sigpit good pero ang labing gamay ko no, labing narrow nga bahin ini 32 kilometers. Apan dagko mo kay mga barko ang mga diha. Mga barko nga padong sa Iran ug mga barko nga gikan didto pagawas usab nga rin sa nagkalain-lain nga mga nasod. Usa ka bahin, ang usa ka tampi ni ana sakop sa Iran. Natural, ilang teritoryo. Laing sakop, tampi naa sa nasod sa Oman. Apan kining Oman, wa man ni manghilabot. Gani, mao man ni nagbroker unta, mao man ta ni nagpataliwa. Aron dunay peace talks, dunay peace negotiations ang Iran ug ang Amerika. Apan napakyas man tong maong sabot-sabot sa kalinaw, ug mo hinungdan nga may atake sila si Donald Trump, yung si Benjamin Netanyahu, pangulo sa Israel, ngadto sa Iran. Nga mibawas laging Iran, apan ang labing grabe yun nga bawas nga nakaigo ug apil dili lang sa taga Middle East kundi apil na ta sa Pilipinas ug ang uban pang mga nasod sa kalibutan. Mao nang ilang pagsira sa Strait of Hormuz. Nya kanang pagsira nila Strait of Hormuz, ilang magisampulan gyud nga naay daghang mga barko nga basta mulawig nga way pagtugot sa Iran. Ilang tirahan og misil niya natundag tuanas ilawom sa dagat, daghan na kay mga barko nga tuwa dito. Nangahadlok ang mga
tripulante sa mga barko, ni pundo lang sila dito. Katong mga barkuha, mga higala, nagkarga tog gasolina, krudo, nagkarga tog mga fertilizer o mga abono, ug uban pa nga mga produkto nga gamiton unta sa nagalaing-laing nasod sa kalibutan. Sukad ni adto ni sulbong ang presyo sa gasolina dinhi sa ato. Before sa gubat dito, tag 60 pa man, 50 kapin ang litro sa gasolina. Diesel, mausad, puparihara ni ana. Pero, niabot gitag kapin sa gatos. 100 pesos or 120, 30, 40 pesos sa diesel ug ang gasolina ni kapin sa gatos ang matag litro. So, hapit na madubol. Nagkrisis ta tungod kay nihit ang gasolina because 20% o ikalima kabahin sa panginahanglan sa petroleum products sa tibok kalibutan tua mag-agi sa Strait of Hormuz nga gigwardyahan o gisirhan ron sa Iran. Ug unya agig epekto ni mga higala kay ang akong gihisgutan pag-una mao man ang posibleng krisis sa bugas. Krisis sa bugas sumay pagkaon. Kay kining atong giproduce, atong giprodukto sa Pilipinas, kuwang man kining abot sa atong mga mag-uuma, kuwang kay ni sa atong panginahanglan, sa atong consumption. Example niya na mga higala, we are 117 million Filipinos. Apil ng mga batag tiguang. Daghan kay tagkonsumuhon nga bugas. Kay rice eating people ang mga Pilipinon. Tugon niya, kay kuwang man mo nang mag-import, mamalita dito sa ubang nasod. Ang atog yung palitan kasagaran, Vietnam ug Thailand. Muna nga natandog ko, nakurat ko ug nabalaka ko, nining balita nga ang Thailand ug ang Vietnam posibleng muhunong una pagpananom og humay. Sa ato pamumeno sa ng ilang supply, kinigumikan gihapon sa krisis dito sa Middle East. Ang panagbangi karon sa Middle East nakapamahal sa presyo sa pagtransport, pag-deliver sa humay o sa uban pang pagkaon. Kining maong balita mga higala, balikon ako sa Business Times ni. Unya, Dateline duha. Kay duha may writer ani, sila si May Wong o sila si Nga Pham sa Vietnam o ingon man sa Thailand. Si Nguyen Van Giang ug ang uban pa nga mag-uuma sa humay, no, kana nagbasakan dito sa Binh Thanh sa Vietnam, tuwa ni sa bagatan nga bahin sa Vietnam, sa An Giang Province. Ningon nga sayo nila nga gi-harvest ang ilahang humay ni adtong miaging buwan sa Abril. Tungod kay kining ilang probinsya to aman kilid sa Mekong River Delta. Kanang Mekong River ilabihan na ka lapad og ang masig katampi niya na mga higala hilabihan ka fertile. Kanang nindot kayo ang tubo sa mga tanom basta naa ka sa River Delta. Tungod niini katulogod, kada tuig katulo sila mo tanom ug mo harvest. Apan ining panahon na murag dili kuno sila mutanom og ikatulo. Tungod kay alkansi sila. Nganong alkansi man? Ang ilang abot ila pang igbabaligya. Unya sa ilang paniid sa merkado murag steady ra. Steady ra ang presyo, wa ni mahal. Apan ni mahal man ang cost of logistics. Ni mahal man ang gastuhan sa pagpa-deliver kay mahal naman ang krudo.
We have yet to sell our rice, but so far the buying prices have stayed the same as in 2025, while production costs are much higher. Taas nag-production cost kay ni mahal ang fertilizer, ni mahal pang uban nga mga farm implements, mahal pag yun inig-ani nila, mahal pag yung kaayo ang dako na kaayog diferensya kung ikumparar sa miaging tuig ang gasto sa kanang pliti ba sa pagpa-deliver sa mga sinakong bugas. Mo ni ang gisulti sa usa ka mag-uuma dito nga na interview sa Business Times. Some of us are seriously considering not growing the next crop. Daghan ako no nila nga naguna-una din nalantamutan no muna ay alkansi man. Similarly, rice farmers and exporters in Thailand, one of the top 3 rice exporters in the world along with Vietnam and India, are also feeling the strain from rising prices. So, pertig yung grabihan ng krisis nga namugna gumikan sa gubat dito sa Iran o sa Middle East o ang pagsira sa Strait of Hormuz. Kaya kitang wa gyoy labot, wa ganit tay misil, wa ta mo pabuto, wa sad ta tirahi, apan igo sad ta. Mausad na ang Vietnam, mausad na ang Thailand. Hinaut unta, naaman sila ron sa ASEAN Summit, diya sa Mactan, sa Lapu-Lapu City. Hinaut untang makakaplag, makakita sila og maayong paagi. Kung unsaon nga, masulbad ning problema ha. Kaya basta, mumahal na gani ng petroleum products, gasolina, crudo, kerosene, apil na ang liquefied petroleum gas, gikan manggihapon na dito. Or 20% of that gikan dito sa mga lugar nga moagi sa Strait of Hormuz. Maproblema kita. Kaniyo, domino effect na ni. Kining dili plano nga dili na mananom og humay for the next cropping season. Kining mga mag-uuma sa humay dito sa kining nagbasakan dito sa Vietnam o sa Thailand, nagpasabot ni nga munihit sad ang kalanon nga humay. Og maapektahan ta nga naman. Tungod kay lagi dili man paigo ang ato ang abot sa atong mga mag-uuma, mamalit gid unta ta dito sa ilaw sa may palito na tog dili na sad sila mananom. Magigala mo padayon na atong tulumanon human sa mga pahinomdom alas 8:27 na. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mo balanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Ensumo Plus, organic kapang patay sa kagaw ug magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina ug panimahe. Santaon ang baho. Patyon ang kagaw nga mo'y hinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop ug sa mga kinabuhi nga naa sa dagat. Hinginlan ang langaw, lamok, pulgas ug uban pang mga insekto nga nagdag kagaw. Mahigalawon sa kalikupan. Makatarunganon ang presyo. Insumo Plus is a one breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home.
Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Nakasulay ba mo na nahurutan yung tanom tungod kay naigo kini og sakit-sakit? Sa kadagan sa sakit sa mga tanom, nanginahanglan ba mo og tambal nga pagpanagang niini? Usa sa mga solusyon mo ang Antica Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Ang Antica Non-Toxic Fungicide and Bactericide, kung i-apply nimo sa pre-harvest ug post-harvest, makatabang ni og paglikay sa mga sakit-sakit ug di lang kana, makatabang pa jud ni og pagpahinsog sa inyong mga tanom. Ang Antica Non-Toxic Fungicide and Bactericide kay naghimo ni og organic biofilm para di maapektuhan ang inyong mga tanom sa sakit-sakit, sama sa tungrovirus, bacterial leaf blight, fusarium, wilt, rust, singatuka ug anthracnose. Usa pa, ang Antica Non-Toxic Fungicide and Bactericide kay usa ka organic nga produkto gagi-aprobahan sa Organic Certification Center of the Philippines. Busa, makuha ninyo ang mga benepisyo sa fungicide o bactericide sa usa ka organic nga produkto. Paminawa ang testimonya sa usa ka suki nga mogamit sa Antica Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Ako dahil si Bradley Pahimutang, usa ka farmers diri sa Bohol. Nagsigi na jud ko gamit sa Antica. Nindot jud ang epekto niini. Sa una, naigo akong humayan sa tungro. Nya nakuyawan na jud ko nga di na jud ko kabalik og tanom. May gani paggamit na ako sa Antica, wa na daot ang uban akong mga tanom. Kunya di pa jud siya madala ng mga baha-baha kay ipakusgan man ang steam sa akong tanom. Nailhan jud nga himsog akong tanom. Epektibo gyud ang Antica. Mao kini ang nindot nga benepisyo sa Antica Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Busa, ayaw pagduha-duha. Gamit na sa Antica Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Newsline. Alas 8:32 sa Kabuntagon. Naminaw ka sa Tulumanon Newsline. Nagtanaw sa ka, pinagi sa Facebook Live o ingon man sa YouTube. Nimabati sa ta sa 94.9 Radyo Natin FM sa lungsod sa Balamban. Hopefully sa di madugay, mabati na sa ta sa Pinamungahan sa lain na sab nga radio station dito sa Maong Dapit. Sumoto mga higala, akong gibiyaan, sumpayan ko lang jutay nga maayo unta o maapil ni sa isgutanan sa ASEAN Summit Leaders Meeting karon o ugma ba kung saan nila ni kinamay dako nga kabahin nga regional cooperation. Mag-cooperate ba ang mga nasod sa ASEAN o kining Southeast Asia kung unsaon nga dili ta maigo kaayo nining krisis nga resulta sa gubat dito sa Middle East. Sa laing balita mga higala, viral kaayo karong panahona kini si Franco Mabanta. Kinsa man is Franco Mabanta? Ni-claim ni siya nga usa ka media personality. Ang medium nga ilang gigamit YouTube. Wa pa man ko kita ining mga programa sa PGMN. Ang meaning sa PGMN kay galaan mao ang Peanut Gallery Media Network. Niadto miaging gabi nadakpan man guni sa NBI si Franco Mabanta mga higala
Gumikan lagi kay matod pa nagreklamo si kanhi Speaker Martin Romualdez nga gusto man siyang pangwartaho ni ini dili ra ba kay libo-libo lang nga pangwarta, minilyon. Ang gipasangil nila ni Franco Mabanta kinsa mo'y nagtukod, mo'y founder sa Peanut Gallery Media Network. May pasangil ang kampo ni Martin Romualdez nga nagsige nagpangayog kwarta nako unya bugti ana dili kuno nila ibulgar naa sila video nako. Doon na sila video nga nagpakita nga ako'y nangulo sa mga pangurakot sa administrasyong Ferdinand Marcos Jr. Matod pa ni sa NBI, mong ilahang gi-entrap, ilang gidakop, pinagi sa usa ka entrapment operation ni si Mabanta. Tungod kay nagpatabang ang mga tinugyanan ni Martin Romualdez nga dakpar gunang tawhana kay pangwartahon man ko. 300 million pesos ang gipangayo. Tinagko sa pangayoan ning tawhana kon matinuod. Minilyon god. Lipay mo lang ganit tag kakwarta tag 1,000. Unsa nakha ng minilyon. Unya, kung matinuod ni, this is a sad commentary on media work. Kay nagpatuo nga taga-media, unya kusog na mangwarta. Mangwarta dili sa sweldo, dili sa legitimate nga pamaagi, kundi pinaagi sa extortion. Kanang panghulga, mura nag-blackmail nga, di gani ka mo hatag sa akong gipangayo. Among isalida ning 90-minute video. Isalida na mo ni YouTube, makita ni tanan. Makita ni sa publiko nga ikaw, Speaker Martin Romualdez, ikaw mo ay mastermind sa tanan nga mga nangurakot nga mga tao. Apil ng mga politiko, ug uban pa nga mga tao. Mo nang ilang gi-entrap ang 300,000 sigon sa report. Gikasabutan ko noon nilang Speaker Romualdez og ni Mabanta nga sige kaupaton lang na nato. Gidako ra kay na 300 million. Unsa may truck nga kargahan ka ana? Itag 75 na lang. 75 million kada dawat. Ambot kano sa tag mo man kada simana mo hatag og 75 kada adlaw ba? Basta kay una pa tong higayon og gipatuo nila nga sige hatag ko. Mao to nga ni kontak na sila sa NBI ug unya ilang gi-entrap si Mabanta sa usa ka murag restaurant dito sa Pasig. Nagda sila dito mga bag, ang NBI, nagdagbag, kwarta, o niapil na anang mga budol man eh. Duwagin sila magdaog 75 million. Ang ilang gida, mga bandol lang sa tinuod nga kwarta, nga marked money, yan ay mga budol. Mga newspaper tingal itong gigunting-gunting. Kapuyag pang gunting-gunting balik 75 million, no? So muna nga gidakop. Unya naa siya mga kauban kay naingon man is Mabanta ihatag lang dito adtong akong kauban. Dili siya mo mudawat. Ang naka-controversial nining Mabanta mga higala kay una dinhiman si Press Secretary Claire Castro, si Attorney Claire. Nianhiman dinhi sa Mactan kay mag-host lagi din maganing First Lady ni apod si Presidente BBM niabot kagabi gahapon pagkatubang sa media di pakita sad ni Claire Castro nga daray nadakpan as Mabanta nadakpan sa NBI apan ang naka-controversial pagsamot ni mga higala kay Bao mo gunsa kini si Mabanta di ay higayon nga naritratuhan sila
ni Presidente BBM. O sa kay gayon nga sila nag-uban nga nahulagwayan. Nya naaman sa di ay laing hulagway nga sila sa kanhi Presidente Digong, sila si VP Sara, bata pa kuno si VP Sara adto, dili pa na mao ang itsura ni VP Sara. Mas batanon pa kaysa karon. Nahulagwayan sa sila sa mabanta. So, both camps nga nagkabangi karon, kampo sa mga Duterte o kampo sa mga Marcos, puros day kaila ni mabanta. Unya sa may atong makonclude ni anang kaila silang mabanta. Dili ta makakonclude nga sad-an sa mabanta. Dili ta makakonclude nga tinuod nga iyang gi-extort. Ha? Nag-extortion siya ni Speaker Martin Romualdez. Dili ta makakonclude sa pasangil sa mga Duterte nga ila na tao na sa mga Marcos. Kay mura maganig una nga na tao sa mga Duterte si mabanta. Kung mao na. Ang akong agpas ni mao. Nga kini si mabanta sama sa uban pa daghan pa uyamot nga nailhan nato nga mga opisyal. Common friend ni. Common friend or common nga bata-bata sa mga Marcos o mga Duterte. Nga naman. Common raman ni sila og mga sakop sa una. Good kay unity team man ni sila. Hinumdum mo pag-eleksyon ni adtong 2022. Ferdinand Marcos for President. Sara Duterte for Vice President. Sa ato pa, og bata-bata kas Duterte, makasuod ka sa administrasyon. Og bata-bata kang Marcos, makasuod ka sa administrasyon. Canada's Attorney Vic, kinsa na? Katong Executive Secretary sa una. Diya man to siyang Marcos, Executive Secretary ko. Dapat later on, nitapon na lang gid siya sa kampo sa mga Duterte o gani, usa siya sa nahimong kandidato pagka-senador, wa lang kadaog sa milabahing eleksyon. Katong atong kanhi Tourism Secretary taga Cebu, Cristina Garcia Frasco. Kanhi Tourism Secretary, anak ni kanhi Gobernadora Gwen Garcia. Common man to. Common man to siya sa, madawat man to siya sa Marcos camp o Duterte camp. In fact, Duterte to siya. Spokesperson to siya ni Inday Sara, ni Vice President Sara Duterte kaniadto. Spokesperson sa ato patigpamaba, sinaligan yung ka, ikay mamulong alang sa imong amo. Unya, pagdaog na sa Duterte, Marcos Duterte tandem, pagdaog sa milabahing eleksyon, wa man to sila dayon mag-away. Suod si Cristina, Tourism Secretary. Sa dihang nag-away na si Marcos ug ang mga Duterte, diha ng problema. Asa man ko ani? Marcos ko Duterte. Hinumdumi ha, spokesperson si Cristina ni Anto. Na nahimo siyang Tourism Secretary, kauban na sila si VP Sara, kauban na sila nga mga cabinet officials. Kay kanang mangulo kag departamento mga higala. Mangulo kag usa ka departamento sa nasudnong kagamahanan. Cabinet member man ka. Member man ka sa official family sa presidente. Nganong pareha sila tungod kay si Cristina Garcia Frasco gi-appoint as Tourism Secretary. Unya si VP Sara in a concurrent capacity gi-appoint sad as DepEd Secretary. Sa to pa puro sila secretary sa cabinet ni BBM. Dihang bag-o pang nilingkod si BBM o si
Vice President Sara Duterte. Unity Team. Naghiusa ang ilang mga pundok kay kusog man kaayo si Marcos dito sa Ilocos ug uban pang bahin sa Luzon. Kunya kusog man sad si Inday Sara ang political base nila sa Davao ug uban pang bahin sa Mindanao. Puwerte sang liguna, ilang gisanib puwersa. Gitipo nila. Unity Team. So tuod man, bisan pa og nahibaw ang mga tao nga ligdong ug buutan si Leni Robredo, wa makadaog si Leni Robredo sa Marcos Duterte tandem. Kaya doon na sila'y alliance. Katong ilang alliance gibroker o giahentihan to ni, sigon sa mga report, giahentihan to ni Presidential Sister Amy Marcos. Murag si Amy ba ingon nga, may pa'y mag-join lang mo. Dili mo magkontra. Ikaw Bongbong o ikaw Sara, ayaw mo pagkontra, pagkauban mo. You go into an alliance, a political alliance. Apan katong mong alyansa mga higala, kung sa uban pa mo describe ni Antog unholy alliance. Kaya ang tumong ni Antog mao ang siguro nga pagdaog aron mapilde gyud si Leni Robredo kay kusog-kusog ra ba sa si Leni. Wa mas Leni ka alyansa. Kinsa may iyang kaalyansa wa man, kundi ang iyang kaugalingon. Ang iya lang nga kaligdong mao ra iyang gisaligan. Ug tuod man daog si Bongbong ug daog si Sara. Kapan sa diya nakabantay si ang kampo sa mga Duterte nga, uy, inighuman sa 6-year term ni BBM, ako nagisunod kay Vice President ko. Newsline! Newsline! Uy, mura magdili. Ang gigroom, ang gisigig build-up mauman si Martin Romualdez, Speaker of the House, igagaw sa presidente. So, nahuna tingaling Inday Sara maraglain na nida. Mo bitaw nang maingon siya nga, nabudol tayo. Nabudol kay ang presidente o kanhi presidente mga higala si kanhi presidente Digong Duterte, papa ni VP Sara. Ngayon tingali to siya nga, ayaw lang sagsunod dayon sa imong papa. Vice lang una ka. Outgoing President Duterte, fully incoming President Bongbong Marcos, then sunod ni Marcos, Duterte na sab, Inday Sara. Murag ingon ana ang sabot. Ang nahitabo murag lain man. Tanaw sa mga Duterte nga, mura mag inighumang Marcos, Martin Romualdez may ilang papresidentihon. Adi na ni Mao. Muna giingon sa mga bugoy nga, kung mao na, di na mao. So, nabungkag. Nag-away na ang Marcos ug Duterte na anatong giingon nga nabudol. Diha pa man ganito yung mga istorya, buton sa katinod, wa man tay resibo nini, wa man ta diha pagkuan, pag sabot nila. Diha pa ganito yung giingon nga uno man na katuig. Vice lang una si Inday Sara. Apan human sa tulo ka tuig mo step down sa Bongbong. Unya si Inday Sara na maoy magpresidente. Pero na ba kay sabot ingon ana? Nga ang presidente o vice-presidente mag-sharing ba? Term sharing. Bahino nila ang unong katuig nga termino. Una, ang elected president, tulo ka tuig. Unya, ang elected vice president, mo'y mupuli. Ngita pasangil nga. Yun yung, di naman kaya sa akong tuhod magpresidente ko. Luya naman kong tuhod. Pero tingali mo ingon nga, ay, pareha naman mingkin nun. Muhubag ang tiil tungod sa uric acid. Labi pag magdagbihag si Phil Asinjenti dire. So,
mangita lagpasangil aron nga maka-step down siya, pero kung kamo kay ma-presidente, kamo diha mga higala. Sugot ka mo nga 6 years ang inyong termino niya, manaog mo ini katunga-tunga aron papulihon ni mo ring vice presidente. Sa kahakog sa tao murag dili na tinuod. Aw tingali, gipasalig na apan why intention nga tumanon. Nakatong gipasaligan perting laguta. Kana mo usa ka bahin. Amo tug mao ba nay nahitabo basta kay ang unity team unta nga BBM og Inday Sara nahimo ng disunity team. Na disunited ang unity team. Tanood. Tanood na. Itingog man si Rex. Naapo dahil siya yung microphone. Okay. So, mauna nga ang Pilipinas ron nabahin ug mauna nga nasayo ron mga higala 2028 is still 2 years away. 2026 paguntaron. Unya, mo 2027 pa hangtod mo 2028. Maupay eleksyon. Nganong sayo naman kayo. Tungod kay grabe ang pag-initay. Na-polarized ang nasod into Duterte, DDS, or admin. Admin gani, bongbong, o ang iyahang mga sakop. Apa naabayay lain, dili ba yan ni polarized lang sa DDS o bongbong? Naabayay mga well-meaning o apan undecided pa nga mga tao. Kana sila. Dili na mga fanatiko, kanang undecided. Nagtimbang-timbang pa nagkinsam, gimaayo ini. Ang kaning grupo ni Marcos o grupo bas mga Duterte. Ang pait o ang tubag, wa may maayo ana. Ngano? Kay Inday Sara, gikiha, pasangin lag impeachment. Gamay ra, kung itandi sa gipasangil nilang Marcos ug Martin Romualdez. Gamay ra kay minilyon raman confidential funds, pila man? 125 million. Or katong kinatibukan 600 million kapin nga gidisalaw sa COA. Confidential funds. Gamay ra na. Liman kag 600 million, 125 million pesos, 600 million gamay ra. Gamay ra tinuod na. Bisag minilyon na tungod kay binilyon man or kapin pa sa binilyon. Ang giduwaan sa administrasyon ni BBM dito sa budget unya ni resulta sa puwerteng dagkua nga anomalya sa flood control projects nationwide. Apil na din sa Subo. So, balik ta ni mabanta. Common nga bata-bata nis mabanta nilang Marcos ug ni Duterte. Mao nang duna siya picture with Marcos, naapod siya picture with the Dutertes. Nakaroon no saon man mo establish the guilt by association, dili man na mao ang balaod. Nga sa ato pa kung ako nakahimo kog krimen yan nagtupad miskinon sa picture kriminal sa deskinon, dili man na. Wa may balaod ninyon basta mutupad gani kag kriminal pug ka. Wala man na. Apan for context, makaingon ka nga, dili makapanghimakak ang mga Marcos o mga Duterte nga kini si mabanta nga gipasangin lag extortion o gidakop sa NBI. Media man kuno ni. Mu sabwag man kuno ni sa kamatuuran, mu laban man kuno ni sa kaayuhan sa mga tao. Mura ba po na amo ang misyon? Ha? Musabwag mi kanang labas, tinuo, dili fake news, nga mga balita. Muhisgot mig issue, laban yun sa mga powerless. Ang labanan na to ng powerful na sila daan, di kinihanlag laban. Kining mga wa yun in tao ikasukol ba? Mo'y atong tabangan. Kaya mao man ni sila ang
mayoriya kanato nga mga Pilipinon nga namuyo dinhi sa Pilipinas. Mao nay pitch sa hapit tanang taga-media kinsa may pangutana, paminaw mo ay mo maghinganlan nato ba ang mga sikat nga mga media men diri sa Cebu. At least legitimate media men sila. Rufil Banyok sa DYHP, Leo Lastimosa kanhi sa DYAB karon nagprograma sa YouTube. Kinsa paning uban nga mga inila og legitimate nga media men. Wa ko kadungog legitimate ba nga media ni si Mabanta dili man ni siya sa traditional media. Naa naman ni siya sa social media considering the fact nga ang iyang platform YouTube. Apan baya, mauna ni ang moderno nga platform mga igala. Kaya nagtanaw-tanaw ko dito sa tindahang radyo, na kay-stock sa mga abigon. Jutay na lang yun. So, inanay na nga ni sagop ang katilingban sa social media. Mao bitaw nga kita pod sa Bantay Radio, gikombinar na to social media ug traditional media. Ang social media na to, Facebook Live ug YouTube. Pareha ni Mabanta. Pero dili ta mag-extort og minilyon gikan sa mga politiko. Ngutang gani miskinon ron og para pamahaw. Kung mag-extort pa mi og minilyon, dili kinahanglan. Ha? Doon ay daghang pamahaw nga ihatod. O baka adto mi Shangri-La. Ha? Adto mi mamahaw dito. So, ug tinuod nga nag-extort og kwarta ni si Mabanta gikan ni Speaker Martin Romualdez, daghang kayong isyu na mga igala. Una, makadaot ba ni sa image sa media? Makadaot kung dili mo distinguish ang mga tigpaminaw o tigtanaw. Ang media audience, the readers, and the followers, dili sila mo distinguish kung unsa ni iyang pagka-media ba lang ni o tinuod gini siya nga media nga nag-exercise ang naa sa fourth estate og nag-practice sa iyang media profession by virtue of the constitutionally guaranteed right or freedom of expression. Doon na may katungod sang mo express ang uban pero ug wa kay training unsaon na paghimog balita. Wa kay training, wa kay bagon sa ng 5W sa 1H. What, where, why, when, and how. Ritso lang kag balita kay post ka sa Facebook. Mahog nga. Pwede man na. Doon na kay gamay nga data. Post dahin ka sa Facebook. Murag balita na na. Bisag wa say verification, why proper attribution sa mga sources. Namay nangutana kining pagdakop ni Mabanta, affront ba kuno ni? Atake ba ni media? Si Professor Danilo Araw sa UP College of Mass Communication miingon nga kung media pa na siya, uniwagin siya sa atake gina, affront gina sa media, the fourth estate. Apan nahibaw man ta nga political operative man ni siya. Ay, political operative sa ato pa propagandist sa mga politiko. Kinsa kahang politiko ha ang gipropaganda niya ron? Ug tinuod ba nga nag-extortion siya? Kaya para nako, malegitimate media man o dili, sama ra gihapon sa mga ordinaryong citizen. Ako, media man ko pananglitan. Legitimate media. Wa ko ingon nga nagpaggamit og mga politiko. Apan, kung makasa ako rape, dili man mahimong yun nga. Sa ilua lang na, kay makuanta. Atong hilabtan ang media, sa ilua lang na siyang pang-rape. Uy, dili. Makalapas gani kas mga balaod sa Pilipinas, mamidya man ka, tinud-anay magkang media o dili, hangay kang silutan. So, going back to the question,
Tinuod bang nag-extortion si Mabanta? Kana mo imbestigahon nun sa NBI. Ug sa uban pang mga investigador. Kung kasuho na, maglinapan na yung mga abogado, maabot ni sa korte, maabot ni sa husgado. Ka-extortion is a crime punishable under the revised penal code. Usa na sa mga krimen nga mabuhat sa tao. Apan, kinahanglang pamatud-an pa nga nag-extortion siya. Nya katong marked money o entrapment, usa to sa mga ebidensya o niya batok ni Mabanta. Pero kanang migo siya sa mga Marcos, migo siya sa mga Duterte, daghan kay mga tao. Attorney Vic Rodriguez di ay common sad nga amigo sa mga Marcos o sa mga Duterte. Ang problema lagi pag-away na sa Marcos o Duterte niya ang duha imong amigo, kinsa may imong palabihon? Nagkaroon kinsa may gipalabi ni Mabanta? Mga Marcos o mga Duterte? Kaysa akong example ganina, si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, naglisod siya. Spokesperson siya kanhi ni Sara, ni Vice President Sara Duterte. Nasud siya sa administrasyon kay Unity Team ang Bongbong o si Sara. Pag-away na nila, kinala mamili siya. Iyang gipili nga, magpabilin lang ko diri. Niya Bongbong may presidente, bisan og spokesperson kong Sara sa una, ari na lang sa kong Bongbong mulaban. Mapugos gyud kag pili kay mapikas man ka og mabahin ka sa duha ka kabayo nga managan. Unya managlahi ang daan. Pikas nimong tiil tuas kabayong itom, pikas nimong tiil dias kabayong puwa. Pikas imong lawas. Kinahanglan at one time or another, you have to choose. Apanwa na magpasabot nga kung mupili kag Duterte, mupili kag Marcos, sada ka. It still has to be proven. Mga igalaw, na ko'y panahon, overtime na kong gamay. Ganahan man noong kong tabi nga 2 ka oras na nakong tinabi. Balita kaganiha, pinch hit ko ni substitute ko ni Ramsa nga ni biyahe. Biyahe sa Ramsa, biyahe. Daghan sa kaya siyang ikapliti tingali. Wa ni siya makrisis. Alas 7 nga to sa alas 8 sa atong bantay balita ngayon. Og hangtod karon sa atong tulumanon alas 8 nga to sa alas 9 Newsline. Sangan sa atong mga sponsors, ang Lacto Puffy o Asil Laboratories. Sangan usab sa tanang nahilambigit aron ma-produce ang atong mga tulumanon sukad pagkaganiha. Sangan ni Fred Letihio ang tigandam nato sa mga balita. Sangan usab sa mga tinugyanan sa nagkalain-lain nga mga radio stations nga nag-hook up sa atong social media platforms sama sa Facebook Live ug sa YouTube. Sa nga ni Kinon Sinisa, ang akong partner diri sa technical department. Newsline! Kini si Jun Carillo. Salamat sa pag-uban ako. Pag-ayo-ayo. Ito ang Bantay Radio. Nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio. Nagbabantay sa sambayanang Pilipino.